Shannon Valderrama's POV. Arthur, si Mama inaanyayahan kayong dalawa ni Shannon na maghapunan sa bahay. Sana makadalo kayo kasi inaasahan niya talaga kayo, lalo ka na Arthur, miss ka na kasi niya. At gusto niya ring makilala si Shannon, ani Ira. Oo, nandito na naman siya. Pasaba kay tita na makakaasa kamo siya, pupunta kami ni Shannon, ani ni Arthur. Sige, hindi na ako magtatagal, kita na lang tayo mamaya, ani Ira, at umalis na ito. Pupunta talaga tayo Arthur. Ewan ko pero parang kinakabahan ako, na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Parang hindi maganda yung kutob ko, para bang may mangyayaring hindi maganda. Bakit ayaw mo ba? Kung ayaw mo pwede namang hindi na lang. Nagsabi ka ng pupunta ka, nakakahiya naman kung bigla mong babawiin. Pumunta na tayo. Heto ako ngayon, naghahanap ng isusuot para sa dinner sa bahay nila Ira mamaya. Gusto kong magmukha presentable ang itsura ko. Ano bang hinahanap mo? Tanong ni Arthur. Kanina ka pa kalkal ng kalkal dyan. I pouted. Wala kasi akong makitang pwedeng isuot para mamaya. Wala na yung mga dress ko. Yung Marco ang kilay makakapal niyang kilay. May kikikain lang tayo, bakit kailangan mo pang magsuot ng ganoon? Arthur, gusto ko lang maging presentable sa harapan nila. Baka kamo maging maganda sa harapan ng mga lalaki, matabang na sabi niya. Ha, bakit naman ako magpapaganda sa harap ng ibang lalaki? Ano sila mga hilo? Tsaka hindi mo naman kailangan mag-dress pa, kahit anong isuot mo maganda ka pa rin, dagdag niya pa. Napakagat ako sa pang-ibabang labi ko, para pigilan ang mapangiti. Alam mo ba kung anong dapat gawin sa'yo? Takpan iyang mukha mo para sandali siyang huminto sa pagsasalita, para wala akong maging kaga sa'yo. Pagpapatuloy niya pero pabulong niya itong sinabi, kaya hindi ko ito narinig ng malinaw. Arthur, hindi mo kasi ako naiintindihan, palibhasa kasi hindi ka babae. Mahalaga sa amin ang itsura namin, lalo pat haharap kami sa mga tao. So, gusto mo ng dress? Tsaka make-up na rin. Nawawala kasi dito sa bag ko yung akin. Saka ang alam ko at pagkakatanda ko, may mga ilang dress pa ako dito sa bag ko. Bigla na lang nawala lahat. Nakita mo ba? Tinapon ko, aniya at very chill pa ang pagkakasabi niya. Ano? Bakit mo tinapon? Sabi na nga ba may kinalaman siya eh. Kasi hindi naman basta mawala iyon dito sa bag ko. Malay ko ba kung ano ang mga iyon? Akala ko basura kaya tinapon ko. Sayang naman puro branded pa naman ang mga iyon, puno ng panghihinayang na sabi ko. Pero wala na naman akong magagawa diba? Wala na, naitapon niya na. Bili na lang tayo ng bagong dress, aniya dahilan para mapatitig ako sa kanya. Totoo Arthur, hindi ko na naitago sa tinig ko ang labis na tuwa. Pero iyan lang ha, huwag na yung mga pangkulay sa mukha. Sunod-sunod akong tumango, tapos ako din ang pipili ng damit. Ha? Ano namang alam mo sa mga damit pambabae? Anong alam ko? Marami. Katulad ng, tanong ko, pangit yung sobrang ikli. Napanguso ako, conservative pala ang Arthur nyo. Saka yung sleeveless, pangit iyon. Tinaasan ko siya ng kilay. E ano naman yung maganda para sa'yo? Turtleneck and jeans. Iyan ang maganda. Magtigil ka Arthur, wala kang alam sa fashion. Kung ganoon huwag na tayo bumili. Oo na, sabi ko nga, ikaw na ang baalang mamimili, napipilitang sang-ayon ko. Dito na lang kami sa palengke bumili, okay lang naman sa akin, dahil magaganda naman ang mga tindang damit dito, at hindi lang iyon, mura pa. Arthur ayaw ko niyan, hindi ko trip iyan, pang mga nanay na iyan eh. Pamaktol kong sabi kay Arthur. Biruin niyo ba naman kasi, duster yung gusto niyang bilhin para sa akin. Maganda naman taa. Bulaklakin at comfortable pang isuot. Arthur, baka naman mapagkamalan akong buntis niyan, mahina kong sabi. Maganda nga iyon eh, nakangisi niyang sabi. Ramdam ko ang biglang pamumula ng magkabila kong pisngi. Arthur naman, ayaw ko niyan. Hanap tayo ng iba. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pa, at hinatak ko na siya papunta sa susunod na tindahan. Nagpatianod naman siya. Kanina pa kami paiko-ikot dito sa palengke, pero hanggang ngayon wala pa rin kaming nabibiling damit. Yung mga tinuturo kasi ni Arthur, ay bukod sa ang papangit at ang babadoy, ay mga pang matatanda pa.
Tapos kapag ako naman yung pumili, always no at bawal ang sinasabi niya. May nadaanan ulit kaming tindahan ng damit, at may isang bestida dito na umagaw sa atensyon ko. Finally may nakita na rin ako, at sa tingin ito yung pinaka-the best sa lahat ng damit na natipuhan ko. Ito ang gusto ko, Arthur. Tukoy ko sa sundress na kulay krema. Kinunutin niya ako ng noo. It's a big no, Shannon, seryosong sabi niya. Ayan na naman po siya. Ayos naman yung damit, simpleng bestida lang. Gusto ko ito, Arthur. He sighed. Hindi pwede iyan. Ha, bakit na naman? Ayos naman ta. May usapan tayo, Shannon, na ako ang pipili ng damit, at iyang damit na iyan, ayaw ko niyan. Malungkot akong napangiti. Huwag na nga lang tayong bumili. Tara, umuwi na tayo. Nilagpasan ko siya at naglakad na palayo. Shannon, sinundan niya ako. Hindi ko siya nilingon. Hey Shannon, hinigit niya ako sa braso, kaya napahinto ako sa paglalakad, at napabaling tingin sa kanya. Sige na, bibilhin na natin, huwag ka na magtampo. Malambing na sabi niya pa lang namin sa gate ng bahay nila Ira, ay sinalubong na kami ni Kapitan. Magandang gabi, Kap. Bati ni Arthur sa Kapitan. Good evening po, bati ko rin kay Kap. Magandang gabi din sa inyo. Hali kayo pasok, kanina pa kayo inaantay ni Helen. Tumuloy kami sa bahay ni Kapitan. Hey, kalma, hindi nangangain ang mga tao dito, bulong sa akin ni Arthur. Isa pa, hindi naman ito ang unang beses na nakapunta ka dito. Hindi ka dapat kabahan, nandito lang ako. Hindi naman ako kinakabahan, nakangusong sabi ko. He chuckled. Hindi daw kaya pala ang lamig-lamig ng kamay mo. At hindi lang iyon, ang higpit pa ng hawak mo, nakangising sabi niya. Napasulyap ako sa mga kamay naming magka-intertwined. Kunwari ka pa, I know gustong gusto mo naman, tudyo ko sa kanya. Yeah, I really want how you hold me tight. Gustong gusto ko ang mahigpit mong hawak, kung pwede nga lang ayaw ko nang kumawala. Ikaw tatanungin kita, kapag ba ikaw ang hinawakan ko ng mahigpit? Kakawala ka, tanong niya. Hindi, Arthur, kahit pa habang buhay mo akong hawakan ng mahigpit, sagot ko. Kung ang paghawak mo sa akin, ay mangangahulugan na makakasama kita habang buhay, sige ba, gusto ko, gustong gusto ko. Sinundan namin si Kapitan, hanggang sa makarating kami sa komedor, kung saan naabutan naming nakaupo sa hapag ang isang babaeng may edad na, pero angat pa rin ang ganda nito, ito na siguro ang ina ni Ira. Hindi ko siya nakita noong birthday ni Kapitan. Siguro ay wala siya noong araw na iyon, baka may pinagkakaabalahan. Magandang gabi ma'am, bati ni Arthur sa ginang. Ano ka ba Arthur, ang tagal ko nang sinasabi sa iyo na tita na lang, hindi ka na rin naman iba sa amin, ani ng mama ni Ira. Sige po tita, nahihiyang sabi ni Arthur, habang napapakamot sa likod ng ulo. Bumaling naman sa akin ang tingin ng ginang. Good evening po, bati ko rito. Nginitian niya ako, pero halatang pilit lang ito. Ikaw na ba ang nobya ni Arthur? Tanong nito. Opo, sagot ko. Tita Helen, this is Shannon, my girlfriend, pakilala sa akin ni Arthur. Totoo nga na napakaganda talaga ng nobya mo Arthur. She really is tita. Inside and out, she's beautiful, ani ni Arthur and the way he say it para bang sobra niya akong ipinagmamalaki. Salamat po, nagpasalamat din ako sa ginang. Nasaan na ba si Ira? Nang makakain na tayo, si Kapitan. Nasa taas pa, nagpapaganda yata para kay Arthur, ani ng ginang. Mabuti pa maupo na tayo at magkwentuhan na muna, habang hinihintay natin si Ira. Si Kapitan. Arthur iho, ako ang nagluto ng lahat ng iyan, mga paborito mo iyan. Alam ko kasing namiss mo nang kumain ng mga lutong bahay. Oho tita, namiss ko yung luto nyo na napakasarap, panigurado magugustuhan ito ni Shannon, bumaling sa akin si Arthur. Mukhang masarap po lahat, excited na po akong matikman, ani ko. Oh, ayan pala si Ira, wika ni Ginang Helen na bahagyang pumapalakpak. Napabaling kami ng tingin sa staircase, kung saan kasalukuyan ngayong bumababa si Ira. Hindi ko napigilan ng humanga nang makita ito. She's wearing a white halter dress na nagpalitaw sa morena niyang kulay. Mahaba pala ang buhok niya, palagi kasi itong nakabalunban, pero ngayon nakalugay ito. Para itong dumaan sa plancha dahil sa sobrang tuwid.
Napatingin ako kay Arthur, para makita kung anong reaksyon niya nang makita si Ira, ang kaso hindi siya nakatingin dito, kundi sa akin. Mas maganda ka pa rin ng higit sa 100%, bulong niya. Paano mo nasabi, hindi mo man lang nga sinulyapan si Ira, nakalabing sabi ko pero sa pabulong na paraan rin. Sinulyapan ko siya, pero sandali nga lang. Bakit hindi ka ba nagagandahan sa kanya? Tanong ko. Oo, maganda siya, pero para kasing may kulang sa kanya. Ha? Ano naman? Kuryoso kong tanong. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo, wika ni Ira dahilan para maputol ang pag-uusap namin ni Arthur. Napakaganda mo talaga hiha anak. Bagay na bagay sa iyo ang damit na binili ko, ani ng ina nito. Salamat ma, si Ira. Arthur, anong masasabi mo kay Ira? Maganda ba siya? Tanong ng ina ni Ira kay Arthur. Opo, maganda po, sagot ni Arthur. Tara na, magsikain na tayo, masamang pinaghihintay ang pagkain, si Kapitan. Nagsimula na kami sa pagkain. Nilagyan ni Arthur ang plato ko ng kanin. Anong gusto mong ulam? Tanong niya sa akin. Yung menudo na lang, sagot ko. Sinabi ko naman kay Arthur na ako na lang ang bahala sa sarili ko, pero ayaw paawat eh. Pagkatapos lagyan ni Arthur ng pagkain ang plato ko, ay yung kanya naman yung inisikaso niya. May problema ba? Bakit parang wala kang ganang kumain? Bulong na tanong sa akin ni Arthur. Hindi sa wala akong gana. Naiilang lang ako sa tingin na binabato sa akin ng ina ni Ira. The way she looked at me, para bang hindi ako welcome dito, na para bang ayaw niya sa akin. Hindi naman, busog na kasi ako. Paano ka mabubusog? Kakaunti pa nga lang yang bawas ng pagkain mo. Arthur, kumain ka pa, damihan mo dahil niluto ko talaga iyan para sayo. Ina ni Ira. Nagpatuloy kami sa pagkain, at patuloy rin ang pagkukwento ng ina ni Ira. Ikaw ba Arthur? Seryoso ka na ba kay Shannon? Biglang tanong nito. Kasi kung hindi, nandito lang si Ira, at least si Ira kilalang kilala mo na, at hindi lang iyon, kasi maalam pa sa gawaing bahay, kaya mapagsisilbihan kanya at maalagaan kanya ng maayos. Bakit kasi hindi na lang kayo ni Ira? Mas bagay kayo. She's saying that in front of my face. Hindi ba siya nahiya? Nandito ako, yung girlfriend ni Arthur. Kung ipagdikdikan niya sa boyfriend ko yung anak niya, ay parang wala ako dito. Boyfriend mo? Baka nakakalimutan mo nagpapanggap lang kayo Shannon, wika ng kabilang parte ng utak ko. I don't care kung pagpapanggap lang ang meron sa amin. Sa mata ng mga tao, kami ay magkarelasyon, dapat matuto silang rumspito. Naman, nakakahiya. Nandito si Shannon o, suwe ni Ira sa ina niya. Naramdaman ko ang kamay ni Arthur sa kamay ko. Tita, ako at si Ira ay magkaibigan lang po. At itong babaeng katabi ko, seryoso na po ako sa kanya. Magagawa ko pa bang tumingin sa iba, kung nasa akin na ang pinakamagandang babae sa mundo? Ang seryoso ng boses ni Arthur. Arthur iho, pagpasensyahan mo na tong si Helen. Talagang gustong-gusto ka lang talaga niya, para sa anak naming si Ira. Hingi ng dispensa ni Kapitan. Pasensya na din sa yuhiha, baling sa akin ni Kapitan. Ayos lang po, ani ko. Sana hindi sumama ang loob niyo sa nasabi ng asawa ko, dagdag pa ni Kapitan. Hindi Kapitan, pero sana huwag nang maulit pa, blankong wika ni Arthur. Piniga ko ang kamay ni Arthur, para iparating sa kanya na tama na it's not a big deal. Hindi na nagsalita pa ang ginang. Nag-focus na lang ito sa kinakain niya. Mabilis na natapos ang pagkain namin. Ngayon hinahatid na kami ni Kapitan palabas ng bahay. Sana naman Arthur, hindi ka magtampo sa tita Helen mo, kilala mo naman iyon, talagang prangka kung magsalita. I understand Kap. Pagkarating namin sa bahay, agad akong tumungo sa kwarto ko. Papasok na sana ako kaso. Shannon, tinawag ako ni Arthur. Bakit? Nilingon ko siya. Yung nangyari kanina. Wala iyon, putol ko sa kanya. Nagpapanggap lang naman tayo di ba? Kaya wala akong karapatan para magalit. Sige na matutulog na ako, pagod na kasi ako. Tinalikuran ko na siya. Ambang papasok na ako sa kwarto ko, nang matigilan ako dahil sa paghawak ni Arthur sa braso ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya, at walang sabi-sabing niyakap ako. Arthur, naibulalas ko. I just want to say good night.
Maggugod lang pero bakit may kasama pang pagyakap? Sa ginagawa mong iyan Arthur, mas lalo mo lang akong hinuhulog sa'yo.